suspect na papanaw na. Mabuti kung ang nakita mo may cancer tapos matagal ng bedridden, alam mo darating na yung malapit na dumating yung pagtatapos ng buhay. Pero kung ganyan na nagdadrive lang tapos bigla na lang pumanaw, talagang nakakabigla, mabigat na din. Pero kahapon, paggabi, nagmisa rin ako. 55 years old naman. Nanggaling sila sa France. Nagpakasyon silang pamilya. Tapos sumikip ang titir. Naiuwi pa. Nung inooperahan sa hospital, hindi na kayanan ng puso. Namatay din. Diba? 55 naman yun. Ngayon, bakit ang tatanong natin? Kagaya ng tanong ng asawa, bakit kinuha na yung asawa niya? 55 years old pa lang, diba? At athletic ha, meron siyang club sa nagpo-polo Mikaya. Sports polo. Alam lang natin polo. Okay. Tapos meron siyang gym, meron siyang kagrupo ng polo, meron siyang kagrupo ng gym. Sabi ko, di ba nagtatrabaho yan? Excuse me. LOI siya. Living on interest. Kaya, walang ginagawa na kundi polo. So ano siya? Tawag dito? Fit. Di ba? Akalain pang atakein din sa puso. Tapos, nandun lahat ng naiuwi. Nandyan yung expert sa magandang hospital, mamahaling hospital, pero hindi nakayanan ng puso. Successful yung operation, pero hindi nakayanan ng puso. So, namatay. Nasa operating table pa lang. Hindi bumigay na, pero at least nakapagpaalam yung pamilya. Kayo, hindi kayo sila, sa operating table, bukas bukas pa. Tinakpan lang daw ng tumor, tapos pinasuot sila ng PPE, tapos nagpaalam sila. Pagkapaalam, nawala na ng hininga. Okay. Kayo, hindi kayo nakapagpaalam. Tawag dito, si rin, yung asawa niya, hindi rin nakapagpaalam. Pero alam nyo, nung pinala nasa ganito, funeral parlor, pagbukas ng pinto, ipapasok na yung mga bulaklak, di ba? May kasamang parong-parong itim. Natatanda ko, sabi ng lola ko, pag may parong-parong itim, may kaluluwa dyan na humingi ng dasal. Palagay ko, kung ano man ang niya, hindi siya nakapagpaalam, magpapaalam siya sa inyo. Di ba? Sana dalawin kayo at makapagpaalam siya. Okay. So, pero ang tanong ko rin, nung namatay ang nanay ko, bakit? Maaga rin na 62 lang namatay ang mother ko. Gusto namin siya mag-enjoy ng buhay kasi walang alam kung di magtrabaho. Mother, kami 44 years old. Nung namatay, 44. Sabi namin, bakit? Ang nanay ko naman, trabaho lang alam. Nung gusto namin siya mag-retire, ayaw niya pa mag-retire, lagi naman ang naka-hospital. Investor na kami dyan sa Makati Metro. Taon na kami. Stockholder kami. Tapos, nung natuwa kami lang siguro natuwa nung nagsara yung manufacturing ng Pfizer kasi sa laboratory ang nanay ko nagsara yung manufacturing, natuwa kami. Of course, dapat malungkot ka na wala ng trabaho. Kami natuwa para tumigil na siya magtrabaho. Hindi naman nagtagal namatay kasi gusto namin ipadama sa kanya yung masarap na buhay, yung maayos na buhay, di ba? Hindi naman nagtagal, di ba? Namatay ka agad. At least nadala ko siya sa Holy Land. Ngayon, nasa Heavenly Land na. Di ba? So, yun yung kaya ang tanong natin bakit? Sabi ko, bakit hindi na lang yung mga adlang sa lipunan. Ba't di sila unahin? Merciful God, yung God natin, merciful God kasi gusto niya makapagbago pa, di ba? Kaya hindi pumasok sa isipan ko. Sa pagdarasal ko, sa tanong kong bakit, di ba? Ito yung sagot ng Diyos. Nakita ng Diyos na handa na yung kaluluwa ng nanay ko, kinuha niya na. Ganon din ito, yung pinisahan ko kagabi, hindi ito nagsisimba.
Ayaw magsimba. So yung asawa niya, dasal ng dasal para matuto magsimba. Couple of weeks ago, nagsimula na magsimba. On its own, kasi iiwan lang nila. Yung mag-iina, magsisimba na, iiwan siya. Sumama. Sumama na. Eh, nakita ni Lord siguro, handa na, di ba? Nagsisimba ka, magbago pa. Tinigong-bagan siya. Diba, ang paalala sa atin, hindi naman tayo resident ng mundo. We are all citizens of heaven. Kung meron kang faith, you're citizen of heaven. Ang buhay natin dito sa lupa, paglalakbay lang. Ang destination hindi dito. Eh kahit na mabuhay ka ng mahabang, mamamatay ka rin. Sinong pinakamahabang na buhay? Kayo. Francisco. Ah. Wala Wala sinabi si Enrile dito. Sino yung pinakabuhay siya ng 900 plus years? The Bible. Hindi, talo si Abraham. Talo si Moses, talo si Abraham. 900 plus years eh. Sinento sila. Gusto niyo mabuhay na 900 years. Mga matatanda dito gusto 900 years. Kaya lang malungkot, bakit? Patay na lahat. Patay na anak mo, patay na kaklase mo, patay na kaibigan mo, malungkot. Diba? Kung nabuhay siya na, namatay din, di ba? 900 plus years, namatay din. So, tawag dito, kasi hindi naman tayo ang destination dito, ang destination natin sa langit. Kaya, alam kong malungkot, pero isang bahagi, dahil handa na siya sa kung sa tahanan ng Ama, binahagi na siya. At ano ibig sabihin ng langit? Ganito naman ang aking pangalawang gusto sabihin. Iba pag kumakanta ka, magaling kang kumanta kapag dama mo yung kanta. Diba? Doon ka mananalo eh. Kung i-communicate mo sa pagkanta yung damdamin mo at damdamin ng kanta. Diba? Kaya lagi ako nanonood ng American Got Talent. Yun ang napansin ko sa mga kanta eh. Magaling kumanta kapag nailalabas na yung damdamin. Diba? Okay. So, tawag dito, kung kapiling ka na ng Diyos, choir ka na ng Diyos. Ngayon, kung kapiling ka na niyo, choir ka na ng Diyos, anong damdamin ang makakanta mo sa Diyos? Yung damdamin na nanggagaling sa Diyos. Ano bang ibig sabihin na damdamin na nanggagaling sa Diyos? Perfect. Perfect love, perfect peace, perfect joy. Diba? Yung ganong klase ng damdamin, hindi natin kaya ibigay doon sa minamahal natin. Kahit na gano'n natin kamahal yung minamahal natin, hindi natin kaya ibigay. Kasi limited lang tayo eh. Ang Diyos, unlimited siya, di ba? Siya ang unang unli, bago yung cellphone yung. O, di ba? Unlimited yung kanyang love, peace, and joy. Ito, gusto niya ipagkaloob na kay Jason kasi mahal na si Jason. Kaya lang, sabi ganyan sa Bible din, hindi ko lang alam yung matanda yung chapter and verse, hindi kayo bibigyan ng pagsubok na hindi niya kaya. Diba? Nung kunin niya, alam niya na nasa inyo ang grasya at kakayahan na para ma-overcome itong pinagdaranasan yung lungkot at pagsubok dahil sa pagkawala ni Jason. So, tandaan yan. Huwag lang kayo makalimut tumawag kasi parang ganito yan eh. Ito yung grasya ng Diyos para makayanan mo at ito yung liwanag ng Diyos. Bukas, liwanag ng Diyos kasi Espiritu Santo, di ba? Ito yung liwanag ng Diyos. Ito yung buhay na binibigay sa ng Diyos. Kung hindi ka naman mananalig at magdadasal ka kanya, hindi mo matatanggap. Kahit nakaganyan na sa'yo, hindi mo matatanggap. Tingnan nyo sa Bible. Laging sinasabi this, your faith has healed you. Bakit? Andiyan yung grasya ng Diyos. Kung hindi mo kaya, hindi ka handang tanggapin, hindi mo matatanggap, wala ka healing. Ngayon, hindi kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo makakayanan. Kaya lang, nananalig kayo sa Diyos kasi hindi nyo tatanggapin yung grasya. Diba? So, kaya nga sa dasal mamaya dito, ano sinasabi na ipagpasa Diyos na natin ang ating minamahal sapagkat nasa maganda na siyang kalagayan. At kayo naman na naiwan, hindi kayo papabayaan ng Diyos.
paano matuto kayo manalig sa Kanya at matuto kayo magtulungan, mag-support sa isa't isa. Walang pagsubok na di makakayanan. Di ba? Oo. At kung ano man yung lungkot, papagka ng kaligayahan ng Diyos kasi ang Diyos na ang magpapadama ng pagmamahal sa inyo na dapat ipapadama ni Jason. Ang Diyos na ang magkakalob sa inyo. Hindi mo kayang sukatin ang pagkakalob ng Diyos. Kaya huwag kayong manawala ng loob. Kung sabihin mo kay Lord, Lord, kinuha mo yung asawa ko, kinuha mo yung tatay ko, take the responsibility. Diba? Gagawin niya yun. One way or another, magpapadala siya ng tao, natutulong, susuporta, magagabay. One way or another, may taong susuporta. Yung kagabi, yung asawa, sabi ko, kaya-kaya ito. Kasi 2 gabi na ako nagmimisa. Siya na yung MC, siya yung namatayan ha. Siya yung nag-MC dun sa eulogy, pagkataas ng misa. Siya pa unang nag-share. Di ba? Sabi ko, Superman to, made of steel, di ba? Kaya-kaya niya yung pagkawala ng asawa. Tapos, marami siyang barkada na tawag dito, gusto mo suporta sa kanya. Kaya, kasama pa siyang pagkataas ng misa at saka eulogy, siya yung nag-eulogy kagabi kasi walang mag-share. Siya yung haba-haba na sinabi. Tapos biglang, tapos sabi niya, huwag yung dito ha, kasi ayaw to ng asawa ko eh. Pero sasabihin ko sa inyo, kakadagdag niya biglang namatay yung ilan. Nagtawanan niya ang tao, sabi sa kanya, baka na, tigilan mo na. So, alam mong kakayanin niya kasi nasa kanyang personality at nasa kanyang grasya ng Diyos. Yung minute kumakain ka, nagkakwentuhan pa kami, parang hindi siya namatayan. Kung nag-share siya, naiyak siya. Pagkatapos nun, okay na ulit, di ba? Ibig sabihin, hindi siya mag-iisa kasi may barkada siya eh. Masaya sila eh. At saka masaya yung barkada nila eh. So, hindi siya magkanang malulog po sa pagkawala ng asawa niya. Tapos kaya niyang gabayan yung 2 anak niya. Ano na naman, yung parang isang high school, isang college, kaya niya nang gabayan. Di ba? So, hindi siya muna. Ganun din kayo. In-example ko lang sila kasi para makita nyo na hindi kayo nag-iisa na kagaya na situation. Ano lang, 53, 55 na, 3 years apart lang, di ba? 2 years apart, 53 and 55, di ba? Konting apart lang. Kaya lang, dun sa kanila maagang nakita yung may kakayanan i-overcome yung challenge. Kina-challenge ko rin kayo na sana kung dahil rin kayo ng binisahan ko kagabi, na imimisahan ko ulit bukas. Kasi living naman bukas. Masitayin tayo lahat. Mga kapatid, halin at manalangin ang buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong bininyagan ang ating kapatid na si Jason, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umaling ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay mulugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila ay nakikiramay ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Mga makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalinga, ipagkulong mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sige po tayo.
lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Jason. Inilulubog namin kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong maawaing anak na siyang lilitis ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon mamamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jesse
na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Jason na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ni San Andres at ng mga apostol, kasama ni San Ezekiel Moreno at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong pag-ibig nating dasalin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan ng kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan.
galit ng mga kasalanan ng kalibutan, magpalat ang inahan niyan sa piling ng kordero. Hindi ako dapat ng pag-ibig sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagana.
inilagang mo yung anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa banal na biging. Ipagkaloob mong si Jason ay makapakinabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay sa pamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, bago natin natin sa huling hantungan si Jason, pagkukulan natin siya ng huling pamamaalam, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw, at umasa tayo magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayan ay lubos na ligay at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, magbabasbas ako pagkatapos members of the family. Ang ibig sabihin ng pagbabasbas pa sa salamat, habang nagbabasbas tayo, sinasabi ni Jason, salamat sa pagmamahal nyo, at kung ano man naging pagkukuloy niya, patawaran niyo siya, at namamaalam din siya sa inyo, hindi na siya nakapagpaalam. Kaya rin sinasabi niyo, salamat Jason, kung ano rin pagkukulang namin sa iyo, eh patawaran mo rin kami. And ipinapahayag natin ito sa pamagitan ng pagbabasbas. The others may be seated first, yung family lumapit po. Anghel, mga banal na ng nasa kalagitnaan sa kayo at samahan, ang ginagawa sa silinaw, si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang tunay ng himlay. Inilahin kumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggang kapayapaan, kailan may pagkamiti ng may kapal. Inilahin kumanaw sa piling ng buong mahal. Ang maraming pagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Jason na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pabayaan at malagay mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana kanyang mapagkukulang at nagawang pagkakasala. Dala ng kanyang kahinaan, manatili nawa siyang maligay sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling kaluwanan po ang may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay ibuhanin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa parisong magkikita muli tayo, samahan ka ng mga santo kahit may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigay sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos ng ating pagdiriwang, tumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay hinibol ng Diyos na kapiling niya. Ang ipagmamahal
Salamat po. Okay po. Be